tropical depression si Butchoy, ang super typhoon na si Karina, samantala nung August ay tropical storm Dindo. So balikan lamang po natin ang nangyari noong July 19 to 25. So magkasabay po na naranasan natin ang si Butchoy, Karina at ang lalo na po ang pag-enhance ng hangin ng Karina sa habagat, no? So dahil po dito, ayon sa NDRRMC, nagtala po ng ah, ganitong casualties at injured at 5 missing persons. So nagkaroon din po ng widespread na pagbabaha sa maraming lugar, lalo na po sa Metro Manila. Sa katunayan, ang NCR po ay nalagay sa state of calamity. So bukod dito, naapektuhan din po ang maraming sektor, gaya ng edukasyon, at sa ibang sektor din po ng ekonomiya. Halimbawa dito, meron pong lumubog na barko. At, at bagamat nakaalis na po or natapos na po ang epekto ng habagat, ay nagkaroon naman po ng napakaraming basura na kailangang kolektahin. Sa sektor naman po ng agrikultura, ayon sa Department of Agriculture, ay umabot sa 3.04 billion pesos at mahigit 90,000 na farmers and fisher folk ang naapektuhan at mahigit 56,800 na ektarya ng lupain ang naapektuhan. Ngayon naman po ay tingnan natin ang actual na rainfall o ulan na natanggap ng bansa noong July 2024. So tingnan po natin ito, ay ito po ang percent normal. So kinukumpara po natin ang actual na ulan na bumagsak kumpara sa average na ulan o yung karaniwan na ulan na natatanggap. So kapag asul or blue, ibig sabihin po nito ay higit sa karaniwan ng pag-uulan. Kapag green naman po ay yung karaniwan o yung usual po natin na natatanggap na ulan sa isang buwan. At kapag yellow naman po ay below normal o mas mababa kaysa sa karaniwan. At kapag pula naman po ay higit na mas mababa kaysa sa karaniwan. So kung mapapansin po natin, karamihan po o halos buong bansa ay nakatanggap ng higit sa karaniwan o karaniwan lamang na pag-uulan. So 61 na probinsya po ang nakatanggap ng higit sa karaniwan na pag-uulan at 23 naman ang nakatanggap ng karaniwan na pag-uulan sa buwan ng Hulyo. Samantala, mula August 1 hanggang 26, so andito po ang mapa. So kung mapansin po ninyo, maraming probinsya po ang nakatanggap ng mababa kaysa sa karaniwan, 47 na lalawigan, at 29 naman ang nakatanggap ng near normal na pag-uulan. Samantala, merong ilang probinsya na nakatanggap ng higit sa mas mataas kaysa sa karaniwan na pag-uulan at meron din naman na nakatanggap ng higit na mas mababa kaysa sa karaniwan. So, ito pong mga lugar na ito. Ngayon naman po ay tignan natin ang assessment ng global temperature para sa buwan ng Hulyo. So ayon po sa European at sa Japanese na weather global producing centers, ang Hulyo daw na 2024 daw po ang pangalawa sa pinakamainit na Hulyo since sila po ay nagkolekta ng data. So ito ay pangalawa lamang po sa pinakamainit na Hulyo dahil ang pinakamainit daw po ay noong last year, July 2023. Samantala, sa Pilipinas naman po, makikita po natin dito sa mapa na ito ang mean temperature na anomaly. So kung mapansin po ninyo, kapag pula po ay mas mainit kaysa sa karaniwan, kapag white, ito po ay karaniwan na temperature at kapag medyo blue naman po ay mas malamig kaysa sa karaniwan. So kung mapansin po ninyo, mas marami po yung lugar sa Pilipinas ang nakaranas ng mas mainit kaysa sa karaniwan na temperature noong buwan ng Hulyo. At gayon din po, meron din namang mga
lugar na nakaranas ng karaniwan lamang na temperature at meron pong ilan, itong mga ito na nakaranas ng mas malamig kaysa sa karaniwan. Ang pinakamataas po na temperature na naitala sa buwan ng Hulyo ay sa Tuguegarao noong July 12, 37.2. Sa Metro Manila naman sa Science Garden, July 13. Samantala, ang pinakamababa naman po ay naitala sa BSU sa Benguet, 16 degrees Celsius at pinakamababa naman sa Metro Manila ay sa Science Garden, 23.4. Wala pong naitalang records na maximum at minimum temperature sa buwan ng Hulyo. Sa buwan naman po ng mula sa August 1 hanggang August 26, kung mapapansin po ninyo, ah, karamihan o halos lahat ng lugar ng estasyon dito sa Pilipinas ay nakaranas ng higit na mas mainit kaysa sa karaniwan at meron pong mga ilan-ilan na merong nakatanggap ng near average na temperatures. So, ang pinakamainit po na naitala ay noong August 15 sa Infanta, 37.1. Sa Metro Manila naman noong August 20, 35.9. At ang pinakamalamig ay sa BSU, 16.2 noong August 3. At sa Metro Manila, sa NAIA sa Science Garden noong August 2, 24.2. Meron pong dalawang estasyon na nakapagtala ng uh, historical extreme, sa Tanay 31.5 August 16 at sa Malaybalay, Bukidnon 34.6 noong August 6. At bilang pagbubuod, ang atin pong ENSO alert system status ay nasa La Nina alert. Noong buwan ng Hulyo, karamihan sa most parts of the country generally received above normal rainfall conditions except in select provinces which experienced near normal rainfall. Temperature near average to way above average mean surface air temperatures were observed. At meron po ilang lugar na nakaranas ng mas malamig kaysa karaniwan na temperature. Sa buwan naman po ng Agosto, August 1 to 26, karamihan sa lalawigan sa bansa ay nakatanggap ng mas mababa kaysa sa karaniwan o karaniwan na pag-uulan maliban sa ilang lugar sa mga nabanggit na ito na nakaranas ng way below normal at meron din man po na nakatanggap ng above normal. Samantala sa temperature, karamihan po ng mga estasyon sa Pilipinas ay nakapagtala ng above or way above average temperature. Bagamat meron pong select stations na nakapagtala ng near average temperatures. Maraming salamat po ulit. Back to you, Joanne. So thank you po, Sir Ryan, sa inyong review po sa ating climate conditions noong July at hanggang nitong August po. Yan. So para naman ihatid sa atin kung ano nga ba yung likelihood ng pagkakaroon ng bagyo, pati na rin po yung mga possible na pag-ulan sa within the next 2 weeks. Tawagin po natin si Mr. Junie G. Ruiz, Weather Specialist 2 mula sa Climatology and Agri-Meteorology Division ng DOST Pag-asa. Maraming salamat, Ms. Joanne. So I'll be presenting po yung tinatawag nating subseasonal forecast. So I think you can see my screen na po. So Yes, good po, morning, sir. everyone. So the outline of my presentation would be first, a brief discussion about what is the subseasonal forecast, then sources of predictability, or yung tinatawag nating MGO, then followed by the S2S climate forecast in terms of the probability of having a tropical cyclone formation and the summary. So first, let's discuss yung natawag nating subseasonal prediction. So first, we had this weather that dito po siya naglalast. So basically, it lasts up to 7 days. Then yung extended natin is up to 10 days while may seasonal prediction naman po tayo na nag-start naman po siya ng 1 month to 6 months. So in between, to bridge this gap, kasi dito po, dito talaga nangyayari yung mga tinatawag nating synoptic scale o yung tinatawag nating possible na kung may mabuo na mga medyo
malalaking system like yung tropical cyclones or yung formation po or paglakas ng mga natawag nating monsoons, dito po siya sa subseasonal timeline pumapasok. So, ang kagandahan po nito is we can prepare ahead of time for a period of 2 weeks or more. Then, so what is the goal of this subseasonal prediction? So I know bago po siya na term. So ang pinaka-goal niya is to improve the forecast skill and understanding of high-impact weather events such as heavy rainfall and tropical cyclones 2 weeks or more ahead of time. Then yung pinaka-main source of predictability niya is yung tinatawag nating maiden Julian oscillation. So i-explain ko po siya later. Then yung pangalawa is yung ENSO for a longer time period which comprise from 1 to 2 months. ENSO na po yung control ng predictability ng mga system natin, especially sa Pilipinas. Then the interaction of the stratosphere, troposphere na nangyayari po sa mga large oceans po natin. So basically, wait lang pa. So basically, why MGO? Si MGO po ay yung tinatawag nating maiden Julian oscillation is one, ang pinaka-effect po talaga niya if active siya, especially in some areas, ay nag-i-enhance po siya ng rainfall or yung formation ng mga bagyo. So halimbawa, nagkataon po na active yung MGO at may formation ng LPA, it may enhance yung development or pinapabilis po niya yung development ng system na yon. Or in the ano naman po, context of rainfall like meron po tayong southwest monsoon or northeast monsoon, posible po din niyang mapa-enhance or mapadami yung mga ulan na dulot ng mga system na yon. So basically, ang MGO ay nagpo-propagate po siya. These are set of cloudiness na nagpo-propagate from west to east. So for the Philippines, yung ano po, MGO is nagpo-propagate siya from the Indian Ocean towards the maritime continent kung saan dito ano po, dito ang Pilipinas sa tinatawag nating maritime continent. So MGO recent evolution. So ito yung pinaka ano po, ano talaga, takbo ng MGO or yung propagation niya. So from week 1 up to week 5 or 6. So naglalast siya from 30 to 40 days. So for phase 1, tinitingnan natin yung propagation pa niya is from the Indian Ocean. While pagdating na po ng phase 4, so titingnan po natin tong blue na kulay from which it corresponds to the area of formation na may mga cloudiness, may malalakas na hangin, then set of thunderstorms. So kung mapapansin natin from phase 4, phase 5, phase 6 hanggang phase 7 is apektado po yung Pilipinas from which the MGO propagates in the maritime continent. So itong ano na to, tatandaan po natin yung mga phase na to kasi makikita po natin siya mamaya. Sa forecast to be able to determine if this MGO would affect the Philippines in the next few days or few weeks. So recently, ito po yung propagation ni MGO for the past 40 days from July 18 up to August 26. Kung mapapansin po natin, so nag-start po siya dito, then it slowly propagates towards Africa. Then dito na po siya umiikot sa may Indian Ocean. So titingnan po din natin dito po sa outgoing long wave radiation.
anomalies. So bakit po OLR yung gamit natin? To see or to determine which areas na may active cloud formation. So active cloud formation corresponds to the negative values of the OLR na nagre-range po yung kulay niya from light blue up to uh, royal or navy blue. So kung mapapansin po natin for the past 40 days, yung propagation lang ng MGO ay andito lang po sa Indian Ocean. Then sa Pilipinas naman po ay tinatawag nating suppress. So wala pong direct effect yung MGO dito. But kung titingnan natin, this MGO is slowly propagating towards the maritime continent. So right now, as of August 26 ay nasa may maritime continent na siya. So what does this mean? So ito na po yung forecast natin for the next 15 days from August 27 up to September 10. So mapapansin natin, ito yung recent but the forecast is showing us that both of these models, the GFS from NOAA and the ECMWF from Europe, are agreeing that the MGO will be propagating towards the maritime continent, towards the Philippines. And yung pinaka niya po, intensity niya is strong. So meaning, it will directly affect kung ano yung mga systems na present or mabubuo pa, especially sa area ng maritime continent. So let's see the implication of this MGO propagation towards the Philippines. So let's go to the subseasonal climate forecast. So yung natin, coverage is from August 28 up to September 10. First, let's discuss about the TC threat potential. So kanina po na-mention ni Sir Aurelio na posibleng may mabuo na dalawang system sa West Philippine Sea saka sa East Philippine Sea. So based po sa forecast from the NCEP GFS for the next 2 weeks, so for week 1 po muna tayo from August 28 to September 3, 2004, may possible na mabubuo na dalawang TCLVs dito po sa may West Philippine Sea saka sa East Philippine Sea. So what does TCLV mean? So meaning may sometimes kasi nagkaka-confuse tayo. What's the difference between an LPA and the TCLV? So basically, pag sinabi po nating TCLV, these are systems that had more mas mataas yung chance niya na maging bagyo compared lang po sa LPA, from which kung LPA lang ay tinitingnan lang po natin yung area kung saan may mas mababang pressure. Kaya po siya tinatawag na low pressure area. While the TCLV naman po is these are vortices na may ingredients na po or na-satisfy na po niya yung criteria na posibleng or pwede siyang ma-develop as a tropical cyclone. So, depende lang po kung magiging favorable yung environment within that system. So, for August 28 to September 3, 2004, yung TCLV1 natin na posibleng mag-emerge dito sa may TCED area ay posibleng pumasok ng PAR with a low to moderate chance of formation. So, kanina po na-mention ko na posibleng or yung forecast po ng MGO ay magiging active siya towards the maritime continent. And this may affect the potential development of these two systems. So meaning, it may contribute to the development of the system in the next few days or weeks. But kung titingnan natin, yung TCLV1, papasok siya ng PAR pero hindi po siya forecasted na landfall. So dito lang po siya, lalapit po sa may part po ng Eastern Visayas. While si TCLV naman po, ay TCLV2 naman is papalayo po siya sa Pilipinas. Then, in the week 2, from September 4 to September 10, TCLV1 with a still low to moderate likelihood of TC development has a low likelihood of making landfall, then it will move towards southern Japan. While si TCLV2 naman po, with
now a low to moderate likelihood or chance of developing into a TC ay mag-exit na ng PAR. But still, for the week 1 and week 2, we had a TC threat potential. So, may chance po na mabuo as bagyo either of the two systems or posible din pong dalawa for the next 2 weeks from August 28 up to September 10. And based po sa what we had experienced is etong movement ni TCLB1, it will likely po pag ganito yung movement niya, enhance ulit yung southwest monsoon natin as it moves towards Japan. So ito lang po yung mga TC tracks ng August. So may mga bagyo na nag-landfall towards northern Luzon and mas marami yung mga bagyo na nagre-record towards southern Japan or Taiwan. While for September naman, ay may mga medyo mas mababa na po na tracks ng tropical cyclone. Ito po. Pero mas marami pa din yung mga tropical cyclones na either magla-landfall lang siya dito sa may part ng pinakadulo ng northern Luzon or magre-record towards southern Japan. While for the exceedance probability forecast, kung titingnan natin from August 28 to September 3, mas mataas po yung chance of having above 50 millimeters of rainfall in most parts of the country, especially sa mga areas ng northern and central Luzon, eastern Visayas, western Visayas, saka most parts ng Mindanao. While for a probability of a greater than 100 millimeter of rainfall is mataas po yung chance niya dito sa may parts ng CAR, then dito po sa may parts ng Mimaropa saka western Visayas, then Bukidnon. While for the week 2 naman, so kumpara po sa week 1, mas mataas na yung chance of having more rainfall na posibleng umabot ng 100 millimeters or more dito po sa may parts ng Central Luzon including NCR, dito sa may parts ng CAR, saka dito po sa may Occidental Mindoro. So it is a possible effect of the southwest monsoon while the other parts of the country naman, sa itong area po ng Southern Luzon, Visayas saka Mindanao, ay mas mataas yung chance of having 50 millimeters of rainfall or more, especially sa dito sa western section for this time period from September 2 to September 8. Pero mas mababa yung chance niya ng mas maraming ulan na aabot ng 100 millimeters or more for this time period po. So meaning, for week 1 and week 2, ang possible talaga na mas maapektuhan na mas maraming ulan ay most areas po ng Luzon saka western sections of Visayas saka Mindanao. So ito lang po yung outlook summary. We had a potential TC threat and the main climate driver for this formation, medyo tama ko lang po. Sorry. Slightly. So, formation slightly. Likely in week 1 and week 2. So, ito po yung mga posibleng aabangan natin in the next few days saka next week. So, possible formation po ni TCLV1 and TCLV2 is possible later this week or early next week. Then, ito na po yung further magde-develop in week 2. Then, probability of rainfall is mataas or possible po na for the mas mataas yung probability na mag-i-exceed siya or magiging wetter than usual yung ulan natin in the second week, especially in most parts of the country. While for the naman po, first week ay mataas lang po yung chance na magiging wetter than usual dito sa may parts ng Southern Luzon, Eastern Luzon, saka Visayas and Mindanao. So I think that ends my presentation. And bago po tayo magtapos, iano ko lang po itong mga ito po yung mga links ng website natin kung saan makikita po itong mga products ng TC Threat Potential saka
sub-seasonal or rainfall exceedance forecast. And it is updated in the days of Monday, Wednesday, and Friday. So please regularly check this forecast for your reference. So I think that ends my presentation. Maraming salamat. Yan. So maraming salamat po, Sir Juni. Yan. So currently po tayo ay naka-live din sa Facebook page and YouTube account ng DOST Pag-asa. So good morning po sa ating mga participants sa Facebook and YouTube din. And sa mga nagtatanong naman po, hihingi po ng copies ng presentation ng ating presenters ay may ipapaskill po kami later na feedback form. So after nyo po i-answer yon is isa-send po directly sa inyong mga emails na ginamit, yung mga presentation and also your certificate of appearance. So before we proceed po sa ating next presentation, let's have a 10-minute health break po muna. So balik po tayo ng 10:30 po. Maraming salamat po. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng mga bagyo at iba't ibang natural hazards. Dahil dito, kinakailangan na mas mapaiting pa natin ang ating kapasidad upang tayo ay maging resilient sa mga epektong dulot nito. Ang pag-asa video na ito ay tutulungan tayong maintindihan ang kahulugan, katangian at iba't ibang epekto ng El Niño Southern Oscillation o ENSO. Ang El Niño Southern Oscillation o ENSO ay isang natural climate pattern na nangyayari tuwing nag-i-interact ang ating atmosphere at karagatan, partikular sa gitna at silangang bahagi ng Dagat Pasipiko o Pacific Ocean. Isang halimbawa ng interaction nito ay ang malawakang pag-init at paglamig ng temperatura ng ibabaw ng Tropical Pacific. Ang pagbabago ng temperatura sa Nino 3.4 region ay ang nagsisilbing gabay ng ating mga pag-asa climatologists upang ma-determine kung may paparating na El Niño o La Niña events. Nagagawa nila ito sa pagsukat ng sea surface temperature o SST sa Nino 3.4 region ng Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang El Niño at La Niña ay parehong parte ng yugto ng El Niño Southern Oscillation o ENSO. Ang El Niño ay ang warm phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 8 hanggang 12 buwan. Ang isang El Niño event ay karaniwang nangyayari kada 2 hanggang 7 taon. Samantala, ang malalakas na El Niño ay kadalasang nangyayari kada 10 hanggang 15 taon. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na isang El Niño event? Una, mainit na temperatura ng karagatan. Pangalawa, mahinang hangin galing silangan. At pangatlo, kakaunting ulap na nagdudulot ng kakaunting mga pag-ulan. Ilan sa mga epekto ng El Niño ay ang mga sumusunod. Pagkaantala ng panahon ng tag-ulan, mas mahabang panahon ng tagtuyot, mas mababang dami ng ulan kaysa normal, at mas kakaunting bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit, kapag may pumasok o nabuong bagyo sa loob ng PAR, ay pwede nitong ma-enhance ang southwest monsoon o hanging habagat na maaaring magdulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa western sections ng bansa. Ang La Niña naman ay ang cold phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 1 hanggang 3 taon. Ang isang La Niña event ay karaniwang nangyayari kada 3 hanggang 4 na taon. Nangyayari ito kapag ang mean sea surface temperature sa Nino 3.4 region ay mas mababa ng 0.5 degrees Celsius o higit pa kaysa normal. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na La Niña event? Una, malamig na temperatura ng karagatan kaysa normal. Pangalawa,
malakas na hangin galing silangan, at pangatlo, maraming ulap na nagdudulot ng madalas na pag-ulan. Narito naman ang ilan sa mga epekto ng La Nina. Mas mahabang panahon ng tag-ulan, kaakibat yan ng mas maraming dami ng ulan. Mas maraming bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at mas malamig na panahon tuwing amihan season. Ang ENSO Alert and Warning System ng DOST Pag-asa ang siyang nagbibigay babala sa ating mga kababayan kung posible ba ang isang El Nino o La Nina event. Ito rin ang siyang nagsisilbing instrumento na naglalayong magbigay gabay para sa gagawing paghahanda ng ating pamahalaan, local government units, at mga climate-sensitive sectors tulad ng sa agrikultura para sa epektong dulot nito. Nahahati sa 4 na level ang ENSO Alert and Warning System na ini-issue ng Pag-asa tuwing may El Nino o La Nina. Iyon ay ang Watch, Alert, Advisory, at Final Advisory. Ang El Nino o La Nina Watch ay ini-issue kapag ang oceanic at atmospheric indicators ng Central at Eastern Equatorial Pacific ay nasa favorable conditions at ang tsansa o probability na may mabuo o ma-develop na isang El Nino o La Nina event ay umabot na ng 55% o higit pa sa susunod na 6 na buwan. Itinataas naman sa alert level ang warning na ini-issue kapag ang Oceanic Nino Index o yung tinatawag na ONI na katumbas ng positive 0.5 degrees Celsius o higit pa o negative 0.5 degrees Celsius o mas mababa pa ay inaasahan sa susunod na 2 hanggang 3 buwan at may 70% probability o tsansa na ito ay ma-develop. Ang pinakamataas na level naman ng warning ay ang advisory, na kung saan ang isang El Nino o La Nina event ay kasalukuyang nangyayari na at inaasahan na magpapatuloy pa sa mga susunod na buwan. Ibinibigay naman ang final advisory kapag tapos na ang El Nino o La Nina event o kapag ang Central and Eastern Equatorial Pacific ay nasa neutral condition na. Ang ENSO Alert and Warning System ng Pag-asa ay maaaring ihalintulad sa isang runner na naghahanda sa pagtakbo.
Kapag nagsimula na ang monitoring and assessment ng pag-asa para sa isang El Nino o La Nina event, naglalabas ito ng mga sumusunod: Monthly Climate Assessment and Outlook o MCOW at Press Statement para sa kategoryang Watch. May kasamang Drought and Dry Spell Assessment naman kapag Alert, at El Nino Advisories naman para sa kategoryang Advisory. Kapag naman natapos na ang El Nino o La Nina, ay nag-i-issue ang pag-asa ng tinatawag na Final Advisory. Ano-ano nga ba ang dapat gawin kapag nagsimula ng mag-issue ang ahensya ng mga alerts and advisories? Una, ugaliing manood ng mga buwanang forum na isinasagawa ng ahensya para magbigay updates sa magiging lagay ng ating klima sa mga susunod na buwan. Pangalawa, makinig sa mga payo ng lokal na pamahalaan sa kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin base sa abiso ng pag-asa. At pangatlo, mag-imbak at magtipid ng tubig kapag may El Nino.